Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay love. Sa mga araw, sa panahon ng Kwaresma, hinahamon tayo ng Ebanghelyo sa isang antas ng kabanalan na hindi komportable. Hindi ito tungkol sa simpleng kabutihan, hindi ito tungkol sa pagiging mabait sa mga mabait sa atin. Ang paanyaya ni Jesus ay mas radikal. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. At sa mga salitang ito, isang salita ang nagiging puso ng mensahe. Love. Pag-ibig. Madaling magmahal ng kaibigan, natural magmahal ng pamilya. Ngunit yung mahalin yung kaaway, teka. Ang ipanalangin ang mga nanakit sa iyo, teka lang. Ito yung antas ng pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag ng lohika ng mundo. Ito ay pag-ibig na galing sa Diyos. Sinabi ni Jesus na kung mahal mo lamang ang nagmamahal sa iyo, ano ang kakaiba roon? Kahit ang mga makasalanan, ginagawa rin iyon. Ang Kristiyanong pag-ibig o Christian love ay hindi limitado sa emosyon o sa damdamin. Ito ay desisyon. Ito ay pagpili na maghangad ng mabuti para sa iba. Kahit hindi sila mabuti sa atin. Kaya nga sa mas malalim ng pagtingin, ang tao ay may natural na instinct na gumanti. Kapag nasaktan tayo, gusto nating gumanti o umiwas. Kapag pinahiya tayo, gusto nating manghiya rin ng iba. Ngunit ang pag-ibig na itinuturo ni Jesus ay lumalampas doon sa instinct na iyon. Ito'y pagpili ng mas mataas na landas. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglalakad kasama si Kristo patungo sa krus. At sa krus, makikita natin ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig. Doon sa gitna ng paghihirap, narinig ang panalangin, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi nakadepende sa kabutihan ng tao. Ito'y nakaugat sa kabutihan ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mabubuti at sa masasama. Ang Diyos ay hindi selective sa kanyang kabutihan. Ang ulan at araw para sa lahat. Ang pag-ibig ng Ama ay para sa lahat. Hindi ito exclusive, kundi inclusive. Ang hamon sa atin ay maging larawan ng Ama. Kaya't kayo'y maging ganap tulad ng inyong Ama na nasa langit na ganap. Ang pagiging ganap dito ay hindi pagiging perpekto sa teknikal na kahulugan. Ito'y pagiging buo sa pag-ibig. Ito ay pusong hindi naghahati-hati kung sino ang mamahalin at hindi mamahalin.
Sa mas malalim na konteksto, maraming sugat ang dala ng tao ngayon. Mga sugat ng pagkakanulo, ng intriga, ng paninira, ng pang-aapi. Madalas ang pinakamahirap mahalin ay ang pinakamalapit sa atin na nakasakit sa atin. Ngunit dito nasusubok yung lalim ng ating pananampalataya. Ang pag-ibig na itinuturo ni Jesus ay hindi kahinaan. Hindi ito pagpayag sa abuso. Ito'y pagharap sa kasamaan ng hindi nagiging masama. Ito'y pananatiling tapat sa kabutihan kahit hindi ito sinusuklian. Sa panahong ito ng Kwaresma, maaring itanong natin, sino ang mga kaaway natin sa ating buhay? Hindi lamang literal na kaaway, kundi ang taong mahirap pakisamahan. Ang taong nakasakit. Ang taong hindi natin kayang intindihin sa ngayon. Ang Ebanghelyo ay hindi nagsasabing magustuhan mo sila. Ang sinasabi nito'y ipanalangin mo sila. Ang panalangin para sa kaaway ay unti-unting nagpapalambot ng ating puso. Hindi agad nababago ang sitwasyon, siyempre. Ngunit unti-unting nababago ang loob natin. At sa pagbabagong loob, nanduroon yung kalayaan. Ang pag-ibig ay hindi limitado sa emosyon. Minsan ito ay tahimik na desisyon na huwag magsalita ng masama. Minsan ito'y pag-iwas sa tsismis. Minsan ito'y simpleng pagrespeto. Minsan ito'y pagbitaw ng galit. Sa huli, ang Kwaresma ay hindi lamang pag-aayuno sa pagkain, kundi pag-aayuno sa galit at puot. Hindi lamang pagdaragdag ng panalangin, kundi pagpapalawak ng pangunawa at ng pag-ibig. Kung nais nating marating ang Pasko ng pagkabuhay na may bagong buhay, kailangan nating hayaang ang pag-ibig ng Diyos ang humubog sa ating puso. Ang mundo'y puno ng paghahati. Ngunit ang Kristiyano ay tinatawag maging tulay, at ang tulay na iyon ay ang pag-ibig. Mga kapatid, sino ang tao sa ating buhay ngayon na tinatawag tayong mahalin at ipanalangin sila kahit mahirap? At paano natin ito konkretong naisa sa buhay at maisa sa buhay ngayong Kwaresma? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal, hindi lamang ng kaibigan, kundi pati ng kaaway. Alisin mo yung galit at sama ng loob sa aming puso. At naway sa paglalakbay namin ito ngayong Kwaresma, matutunan naming magmahal tulad mo. Walang pinipili, walang kondisyon. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip,
kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.